Marcoleta and Soto. Ayan. Pwede bang yun muna unahin natin? Yung dalawa pong senador, si SP at saka po si Senator Marcoleta, ay may mga tanungan portion kanina. Okay, okay. Playback Sige. po natin. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So, that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. May suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? May suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? Hindi ko alam kung bakit yun, pero okay. So, sige. Ako na naman kikwento. Pwede. O para hindi maguluhan sila. So, sino yung napakinggan nila? Yung iba kasi nakikinig lang sa radyo. No? So, Oo. yung una po nilang napakinggan ay si Senate President. Senate President Tito Soto at yung pangalawa po ninyong napakinggan ay si Senator Rolando Marcoleta. Ayan. Rodante. Rodante. Marcoleta. Sino si Rolando? Rodante Marcoleta. Oo. So, nagsimula po yun. Actually, yung pong napanood nyo ay sa press con ni Senator Marcoleta. No? Inulit niya po yung kanyang mga tanong nung nasa floor na sila kanina sa session. Yung pangalawa yung narinig Yung pangalawa kanina. nila, ano po yun, no? Hindi, yung nakaupo si Senator Marcoleta sa press con yun eh. Yes. Nandoon pa siya sa kanina, before nagsalita si Senator Soto or SP Soto, doon sa nakita niyo sa aming clip, nagsalita ulit si Senator Marcoleta. At yun nga po, kine-question niya yung mga naging pahayag ni SP Soto sa various media last week tungkol doon sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing na kanya inupuan bilang chairman. Okay, isa po sa mga na-mention. Okay, so sige, mas maganda siguro kung si Senator Marcoleta na po mapapakinggan nyo sa kanya pong privilege speech kanina. Ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. So isa tayo sa mga na-mention kayo na doon. Meron pa iba mga programa, pero specifically ito ko sa edit kasi, dito po talaga nanggaling yun. Yes. Pero sa sagot po ni SP Soto kanina, no, narinig nyo naman po yun, opinion niya yun eh. Yeah. Sa interview dito eh, di ba? Opinion niya yun eh. Na in-echo din niya sa ibang mga programa in other stations and Yes. ano po. Oo. So, opinion niya yun at sinagot naman niya kanina sa floor itong mga bagay na ito. Actually, yung interview natin na yun kay Senate President Tito Soto, that was last week. Correct. Diba? Last week lang natin siya nakausap na tatlo. And yun nga yung sinasabi niya. Kasi kung matatandaan po ninyo, especially do sa ating mga loyal na STLers, ang pinaghugutan kasi ng mga discussions natin with Senate President Tito Soto
ay yung hindi niya pagpirma, 'di ba, dun sa recommendation ni Senator Marcoleta bilang dating chairperson ng Blue Ribbon Committee na gawing witness ang mga diskaya. Isa ilalim sa witness protection Isa-ilalim program. sa witness protection Oo. program. So para maisa-ilalim ka doon, kailangan mo maging state witness. So yun po yung recommendation. Pero ang sinasabi kasi ni Senate President Tito Soto, para maging state witness ka, para maging isa ka sa mga testigo, soli mo muna lahat. 'Di ba? Pag soli mo lahat, at saka hindi mo rin pwedeng questionin kung desisyon niya na ilipat kung saan man madi-detain. Si Bryce naman, 'di ba? Parang halo-halo na rin kasi yung mga napapag-usapan natin. At Soli lahat tsaka tell all. tell all, Oo. yan pa, 'di ba, yung sinasabi. Pero ayun nga, may sinabi po kasi din na bahagi itong si Senate President Tito Soto na hinahanap niya rin kasi yung particular period na ng Duterte administration. What happened during those times? 2016 to 2022. 2016, Oo. yes. Kasi sila yung mga diskaya po, yung number 1 contractor nung period na yon. So, natural, gustong pag-usapan. Oo. 2016 to 2022. Yeah. Aba, syempre, pag nag-guest dito nag-guest naman na siya dati sa atin. Pag nag-guest ulit dito si Senator Marcoleta, we'll be asking him that, bilang siya yung nag-chairman before si Senator Ping, nung pinresent sa kanya affidavit, di ba niya natanong kung ba't may missing years? Yeah. Diba? Of course, Senator Marcoleta is always welcome na magsalita dito sa STL para marinig din natin yung side of the story niya. And missing years doesn't only mean the Duterte years, ha? We're also looking for the other years before the Duterte administration. Diba? So, lahat sila. Kasi nga gusto natin ng ng investigasyon talaga no. Anyway, so mga kapatid, mamaya na po natin, kasi hindi lang naman si Senator Marcoleta ang ang naging ang nabahayag ng kanilang mga damdamin kanina. Lahat sila mataas ang sa session, emosyon ng mga nasa minority. Pero puntahan na muna natin si Marymon Reyes na nagbantay sa Senado kanina. At ano ba, Marymon, malamig na ba ulo ng mga matataas ang emosyon ng mga senador sa session kanina? Ngayon ba'y kalmado na sila? Nako, Jovi, mukhang kalmado na itong mga senador, maging ang Senate building dahil nagsiuwian na sila matapos nga na magkaroon ng kaunting pag-iinit sa diskurso nila, especially tungkol sa naging desisyon ng liderato tungkol doon sa naging custody ni former ADE Bryce Hernandez. Ang sinasabi kanina kasi nila Senator Alan Peter Cayetano, kini-question nila yung rules, ano raw ba talaga ang susundin or nasunod during the time na napag-usapan na from the Senate, malilipat sa Camp Crame, from Camp Crame, napag-usapan biglaan, Pasay City Jail. And then ngayon, isa sa tinatanong nila kung tatanggapin na ba nila yung pagre-remand dito kay Hernandez sa Senado. Kasi 10 a.m. kanina, nandito na raw siya, dinala na siya from the Pasay City Jail. Nag-undergo na rin ng medical examination. Though nagkaroon ng kaunting pag-question kasi ang sinabi dito ni Senator Cayetano, nabanggit niya to quote, yung witness in contempt daw ay maaaring ma-detain in such a place as may be designated by the committee alone with the concurrence of the Senate President. So pwede raw kunin yung concurrence ng Senate President or hindi, pero ang nakita raw kasi nila dito, yung naging desisyon nung una na malipat yung kustodiya is hindi raw nagkaroon ng pakikipag-usap nor ng komunikasyon sa komite doon kay Senator Rodante Marcoleta nung siya pa raw yung nakananunungkulan sa Blue Ribbon kasi naiwan ni na Senator Marcoleta na cited in contempt itong si Hernandez. So expectation talaga nila during that time yung custody mananatili dito. Even sina Senator Jingo Estrada naman ang naging concern nila nung nalipat naman daw na Pasay City Jail itong si Hernandez. Obserbasyon din daw nila wala raw OSAA na nagbabantay or anyone from the Office of the Secretary Office of the Sergeant at Arms. Pero tugon naman ni SP Soto pagdating doon sa OSAA official, hindi naman daw kailangan 24/7 may magbabantay dito. Okay. Ang importante raw under legal na pagbabantay at tsaka kustodiya itong si Hernandez. Pero kung nais nga daw nitong mga senador na mag-propose daw ng gano'n na panukala, magiging bukas naman daw sila. So nagkaroon ng kaunting pagbaback and forth at umabot na nga sa point na nag-suspend na muna ng session. At doon na natin nakita behind the scenes na around 10 minutes or more, nagkaroon lang ng diskurso itong mga senador. And then later on, nag-yield na sila at tinanggap na nga nila na sinustain nila
yung pagre-remand na dito Yes. sa Senado Okay. kay Hernandez. Okay, that's we'll wait for his testimony soon. Alam ko magkakaroon naman talaga ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Ping Lacson this week. Tatalo na ako at ibibito ko na, sabihin, alam ko ito yung gustong tanungin ng dalawang katabi ko, Merrimon, ha? Kasi kahit hindi nila aminin na nagkaroon, nagde-deny yung mga tao na nagkaroon ng ng attempt to again change leadership sa Senado, no? Kahit na hindi nila aminin, the fact na nagpipicture-picture sila together to show for yung kanilang puwersa, parang senyales yun. At saka yung emosyon, yung mataas emosyon kanina, for me, mga senyales din yun. No? So, paano ba to? May mga litratong sinare sa inyo, di ba? Ang majority ay nag-caucus kanina. Yes, Jovi, pareho ang minority tsaka ang majority nag-conduct sila ng caucuses nila. Ang nasabi sa atin ng majority ni SP Soto, business as usual daw talaga ito. Ito yung sinasabi na nga nilang every Monday magkakaroon sila ng caucuses. Pero bukod doon, pag-usapan din nga yung sinasabing niluluto raw na kudeta na nais patalsikin si SP Soto. Pero plano naman nila sa mga susunod din daw na caucuses, iimbitahan din daw nila ang minority, kumbaga lahat-lahat sila. From the minority naman, ang nasabi sa atin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, yung mga panukalang batas daw, ito raw yung mga pinag-usapan nila, yung ilang mga ipaprioritize daw nila. And pagdating doon sa niluluto nga na kudeta, hindi siya directly or categorically dinenay ni Senator Cayetano, pero ang sinabi niya, the minority always wants to be the majority, Yes. and the majority never wants to be the minority. There's a Yes. possibility. So so far daw, kung meron daw kudeta na nais patalsikin si SP Soto, ang napag-agrihan pa lang daw nila sa minority, siya ang tatayo minority leader. Pero kung sino man ang papalit kay SP Soto, yun daw yung wala pa. Yan din yung sinabi rin ni Senadora Amy Marcos at ni Senator Marcoleta earlier na sinasabi nila throughout the weekend wala raw silang napag-usapan na may kudeta against sa SP Soto. Again, kasi kapag po masyadong lantaran ang pag-unseat or kudeta, hindi talaga nagsasucceed yun by tradition, pero Oo kung nga. numbers ang pag-uusapan, kahit makuha yung sinasabing, yung halimbawa, kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pia, plus yung 2 bilyar na sinasabing aligned with the Dutertes, magiging 12-12. Tama ba ako sa math ko, Merrimon? So, stalemate pa rin yun. O, sabihin, status quo. Kailangan Tama. ng isa pa. Di ba? Tama, Jovi. Tsaka dagdag na lang din natin, nung unang tinanong natin si Senator Alan tungkol doon sa kudeta, sabi niya, sino raw ba ang nagsabi noon? So, pininpoint niya dito si Senator Ping Lacson na siya raw, itong si Senator Lacson daw ang nagsabi, siya rin daw ang bumaril. So, more likely, sa kanila daw nanggagaling ito. So, for them dito daw sa minority, wala naman daw silang napapag-usapan. Wala pang plotting nung Okay. sinasabing kudeta. Sige. Thank you, Merrimon. Maraming salamat, Merrimon Reyes. Okay, so bakit sila kaya unhappy? Kung tutuusin, dapat happy. Alam kung bakit? Kahit ang mga minority ay nabigyan ng chairmanships. Ay, totoo. Naglista Oo. kanina. Kung meron man Yes. pong nangyari kanina aside from the Bangayans, merong paglilista ng kung sino yung mga chairman. So, nabigyan si Senator Joel Villanueva, si Senator Robin Padilla, chairman pa rin ng Cultural and Muslim Affairs. At dalawa pa nga. Dalawa si yung kay Senator kanya, Robin, yes. Mass Media and Public Oo. Information, napunta rin kay Senator Robin Padilla na galit kanina. Kasi hindi daw maintindihan ng reportage kung nakaturo ba siya or nangangaral siya. Yun yung term niya po, Hindi ko po term yun. Tapos, nabigyan din si Senator Bongo Sports, of course. Si Senator Rodante Marcoleta ay Trade and Commerce ang napunta sa kanya. At maski si former Senate President Jesus Cordero ay nabigyan po ng Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senator Jinggoy napunta sa kanya ang Local Government, which is a powerful committee if you ask me. Yeah. No, so It is. Si Senator Amy, same pa rin committee. si Senator Amy ay nabigyan ng same committee same about committee. treaties yata. Oo. At ito po ang kanyang reaksyon sa mukha nung kanyang narinig ang pangalan. Pakita po natin. Wala akong kinausap na senador. Ay, hindi Senator po siya. Over the Amy? weekend. Oo. Nagulat Si ako. ano po? Siya na ngayon, Si si Senator Amy? Oo, hindi siya. Iba Ay, yung hindi kamukha pala, niya. hindi pala. Si Senator Amy Nagulat tayo. ako Okay. Walang pinag-uusap na ganun. Ang pinag-uusapan Ay, di namin is staying alive. May dissatisfaction na kailangang i-address from the minority. Wala naman. 1 linggo pa lang eh.
Nayayanig pa nga kami. Teka Hanggang lang. ngayon, parang, Anyway. Okay naman yun yung sagot niya dun sa Yeah. coup d'etat. Meron bang ganun? Yeah. Pero hindi po yun. Kung nakita niyo po kanina, nagulat po siya, nakaupo siya doon sa kanyang lamesa sa session hall. Describe ako ngayong gabi. No? Nakaupo pa siya doon, tapos meron tayo. Yan. Sige, ipakita na po Oo. natin yan. Dahil yan ang hinihintay ng taong bayan. Sana? We're just confirming. There's a Confirming. confusion on her face, but we're just confirming. And she has several treaties on hand to defend. So we will not anymore disturb Yes, her tenure of that committee for the meantime, Mr. President. Yes, I know for a fact that there are treaties pending. I was just thinking that maybe she was want to change the aisle. The what? I'm sorry. May double meaning yung joke ni Tito Sen pero Tito Sen. Kayo na bahalang gumawa po ng ng interpretasyon. Okay. So, yan po before nga nag-adjourn at nag-uwian ng mga senador. So, yun po, ang punto lang po dyan, maski po minority, ay nabigyan po ng chairmanships. At saka, naka-enroll din sila as vice chairs ng ilan sa mga powerful committees sa Senado. No? So, parang feeling ko nga ito yung ito yung shake-up na kumbaga parang everybody happy din naman kasi nabigyan din naman sila lahat. Kumbaga napalitan lang talaga yung key tulad ng Blue Ribbon Committee. Hindi, at saka ito kasi yung minority na konti lang yung difference ng number sa majority. Oo, Pinakamalaking totoo. minority. Dati kasi, So malaki far, tong minority na to. Dati kasi Yeah. di ba ang laki ng agwat. Minsan natitira lang sa minority 5, Yeah. 2, Yeah. di ba? Ganun lang. May point pa si Yeah. Senator Risa Okay. na lang sana Sige. mag-isa. On RQ iisa-isahin po natin to habang wala pa po tayo makakausap na guest. Inahabol po namin si Senator Marcoleta Oo. Sinasabi na po namin sa inyo yan. Sige, si nasa listahan din po namin. Nagre-request kasi iba na pati po si Representative Kiko Barsaga habulin namin. Habulin din namin yan. Yes. Ha? Gusto rin natin siyang makausap. Yes, The man of the hour. Kung ano ba yung pinag-ugatan ng meow-meow. Correct. Mahilig sa pusa. Diba? Mahilig Okay. talaga siya sa pusa. So, sinasabi ko nga kanina, Mase and Chiki, na hindi lang naman si Senator Marcoleta ang mataas ang emosyon kanina. Na talagang from press con, dinala niya pa yung kanyang saloobin sa plenary mismo. Maraming pang iba. Unahin natin on RQ si Senator Bato de la Rosa. Actually, parang dito ako nakakita ng talaga ginamit talaga niya yung noontime show joke or line no? Pero kayo nang manood dito kung ano po talaga ang kanya mga sinabi at hopefully merong sagot dito sa package na to si Senator Soto agad-agad. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko, matter of procedure lang, Mr. President. When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Alam nyo, context lang kasi kapag ganyan po, dapat ipinapaubaya ni sa rules ng Senate, kailangan pa ipaubaya ni SP yung upuan niya sa next in line para masagot niya yung mga katanungan sa kanya nung mga nag-challenge sa kanya. Pero sa floor niya dapat gawin. Kaya after that, bumaba siya At doon na siya sumagot, diba? Pero kita mo, kaya telling for us na medyo mataas ang emosyon kasi hindi na nagawang bumaba
sinagot niya na agad. Doon si na agad Senator. sa pwesto ng SP. Na pinuna nga nung ibang senador. Kaya yung sumunod na mga sagot, sa baba na nangyari at hindi na to from that. Kasi parang you're in a position na hindi mo ka-level yung mga nagke-question sa'yo. So, kailangan Right. bumaba ka Yes, doon. oo. Ano? So, ganyan po ang nangyari kanina. Medyo nasaling kasi di ba? Parang na-reference ang noontime song. Oo. Medyo medyo Offensive? offensive yun, lalo na at hindi naman nga joke yung pinag-uusapan nila about flood control. Oo. Diba, mga kapatid? Anyway, yan po, ito naman yung iba pang mga matataas pong emosyon kanina ng mga senador. Pakinggan po natin yung sunod-sunod na mga display of emotion kanina sa Senado. Kayo ho yung gawa ng ganun. Kayo ho yung gawa na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP custodial. Doon ako sa Senado ngayon, nagbago na isip ko, and then susunod ho tayo. Mahirap po lunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin. Okay. Isunod natin. Wala kaming soundbite, pero sabihin ko po sa inyo na emotional din po yung naging pagtayo dyan kanina ni Senator Jinggoy Estrada. At siya naman ang sinabi, pinaka one line niya doon is, handa siyang magbukas ng kanyang bank account para matigil na lahat ng usapin tungkol sa kanya. Last na po ito bago kami mag-gap kasi pagbalik namin, pag-uusapan natin yung presko na kinover ni Yung Masi, ICI ba yan? ICI. So, sige. Independent Commission. for Ito hindi ko alam Infrastructure. kung mataas ang emosyon nito, Chiki. Ay, Yung susunod di, natin. tingnan Kasi natin, pakinggan biblical natin. to biblical. Oo. Iba. Oo, parang God and Bible ito So sige po. Exempt ang kahit anong city. Huwag nyo exempt si Alan Cayetano. Huwag nyo exempt ang congressman namin. Huwag nyo exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag nyo exempt si Vico Soto. Huwag nyo exempt si Joel Villanueva. Lalong nyong huwag i-exempt si Jinggoy Estrada. Huwag nyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang. Nagsalita ka, Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw, Bryce, dahil senador binanggit mo, sige, sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Hindi ata tama po iyon. Okay. Ang hirap kasi pagka you investigate your own ranks. That's true.